Breaking news, tatlong malalaking nuclear site ng Iran ang winasak ng puwersa ng Amerika. Hindi na nakatiis si President Donald Trump at nag-utos na ito na atakihin ito gamit ang B-2 bombers. Tinawag ng Amerika ang pag-ataking ito na successful attack. Ano naman ang sagot ng Iran sa naturang pag-atake ng Amerika? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like at i-click na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Kumusta ang inyong araw ng linggo? Nagsimba ba kayo kanina? Ngayon mga kaibigan ay June 22, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabago at napakalaking pag-atake ng Amerika sa Iran. Oo, tama ang inyong narinig. Talagang nagsagawa na ng pag-atake ang Amerika sa mga malalaking nuclear site ng Iran. Naaalala nyo ba nitong nakaraang araw lamang mga kaibigan? Pinag-usapan kasi ng buong mundo ang mga binitawang pahayag ni President Donald Trump. Marami ang mga nagsasabi, hanggang salita lang yan si Trump. Duwag si Trump, yan ang sinasabi ng marami. Dahil nang tanungin si President Donald Trump kung aatake raw ba ito sa Iran bilang tugon sa kanyang sinabi na kapag hindi makikipag-usap ang Iran ay aatakihin niya ito. Sinabi niya 2 linggo pa para siya ay mag-decide. Pero mga kaibigan, singlakas ng pagsabog ang balita nang marinig kaninang umaga lamang mga kaibigan na ang puwersa ng Amerika ay umatake na sa Iran. At ang mga giant nuclear site ng Iran na tinarget ng Amerika ay ang Fordo, Natanz nuclear site at ang Isfahan nuclear site. And of course mga kaibigan, wasak na wasak ito dahil ang ginamit ng Amerika ay hindi basta-bastang mga aircraft lamang sapagat ang ginamit ayon sa balita ay B-2 bombers. Ang B-2 bombers mga kaibigan, napakabilis nito at napaka-advance at dahil napakabilis, hindi ito mahuli-huli ng radar ng Iran at kaya nitong magkarga ng maraming mga missiles at kahit malayo ang target ay kayang-kaya nitong wasakin. Ang isang B-2 bomber mga kaibigan ay kayang magwasak ng isang syudad sa loob lamang ng ilang minuto. And of course, sa ginawa ng Amerika, hindi na nahimik dito ang Iran. Agad itong naglabas ng pahayag. Ayon sa Iran, isa raw grave violation ang ginawa ng Amerika sa UN Charter, International Law and the NPT. Dahil ayon sa Iran, ang winasak daw ng Amerika ay ang Iran's peaceful nuclear installation. Nako, pinapalabas ng Iran mga kaibigan na ang kanilang nuclear weapon project ay para lamang sa peaceful purposes. Kung baga mga kaibigan, talagang inamin na ng Iran na talagang meron silang nuclear weapon at meron ngang kumakalat na balita at ang nagsabi mismo Israel na meron na daw siyam na nuclear weapon ang Iran, bagay na itinatanggi ng gobyerno ng Iran. Pero ngayon mismo mga kaibigan, sinabi ng Iran na ang kanilang nuclear weapon installation ay para nga lang sa peaceful purposes. Dagdag pa ng Iran mga kaibigan, meron daw isang everlasting consequences ang ginawa ng Amerika. Ibig sabihin nito mga kaibigan, gagawa rin ng pag-atake ang Iran laban sa United States of America. Dagdag pa ng Foreign Minister ng Iran mga kaibigan na si Abbas Araqi na ang kanilang gagawing pag-atake sa Amerika ay naaayon sa United Nations Charter at ito mga kaibigan ay provision to allow legitimate response in self-defense. Kaya ang ibig sabihin mga kaibigan ng Iran na ang kanilang gagawing pag-atake sa Amerika ay isang self-defense.
At ayon sa ulat ng The Times of Israel mga kaibigan, matapos ang ginawang pag-atake ng Amerika sa Iran, ayon kay President Donald Trump, thank you very much. Tahasang inamin ni President Donald Trump na sila talaga ang may kagagawan sa naturang pag-atake at ayon sa kanya, ang kanilang ginawang pag-atake ay hindi para sa mga sibilyan sa Iran, kundi ito ay para sa proteksyon ng mga sibilyan sa Iran at hindi lang sa Iran, kundi maging sa Israel at sa Middle East. Hindi lang sa Middle East, kundi maging sa buong mundo. Matagal na raw na dinig ng buong mundo ang Fordo Nuclear Site, ang Natanz at ang Isfahan Nuclear Site at ito raw mga kaibigan ay lubhang napakadelikado. Hindi naniniwala ang Amerika sa sinabi ng Iran na ang kanilang paggawa ng nuclear weapon ay para sa peaceful purposes sapagkat sa loob ng 40 years, ang sigaw ng Iran, death to America, death to Israel. At ito nga ang dahilan kung bakit nagpondo ng napakalaking pera ang Iran upang mag-develop ng napakaraming militant group sa Middle East gaya ng Hamas sa Gaza, Hezbollah sa Lebanon, Houthis ng Yemen at ang pakay nito mga kaibigan, death to America and death to Israel. Paano raw sasabihin ng Iran na ang kanilang nuclear weapon project ay para sa peaceful purposes, gayong ito ay supporter ng mga terrorist? Nako, kayo ba mga kaibigan, naniniwala ba kayo mga kaibigan na ang purpose ng Iran para sa kanilang paggawa ng nuclear weapon ay para sa kapayapaan? Meron namang mga nagtatanong, kung ganun, bakit may nuclear ang Amerika? Bakit may nuclear ang Israel? Ang sagot naman mga kaibigan ng mga eksperto, hindi naman kayo nakakarinig ng mga banta mula sa Amerika at sa Israel. Hindi katulad ng sinasabi ng Iran at mga galamay nito, death to America, death to Israel. Ngayon, paano kaya mga kaibigan kung meron na itong nuclear weapon? Kaya, ang pagkakaroon ng nuclear weapon ng Iran ay mariing kinukundina hindi lang ng Amerika at Israel, maging ng Arab countries. At eto pa mga kaibigan, sa mga pahayag ni President Donald Trump tungkol sa mga naunang pag-atake ng Israel sa Iran, ayon kay Trump, I want to thank and congratulate Prime Minister Benjamin Netanyahu. We worked as a team, like perhaps no team has ever worked before. Lumalabas mga kaibigan na sa mga naunang pag-atake ng Israel sa Iran, tila talagang may kinalaman dito si President Donald Trump. Kumbaga, parang nililinis lamang ni Benjamin Netanyahu ang daanan upang si Donald Trump ay magsagawa ng isang napakalaking pag-atake. At eto na nga, nangyari na. Ngayon, bago pa man isagawa ng Amerika ang kanilang pag-atake sa Iran, dati nang nagpahayag ng babala ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin. Ayon sa kanya, kapag ginawa ito ng Amerika, meron itong consequences. Ano kaya ito? At mga kaibigan, dahil bago pa lang ang balitang ito, wala pa tayong gaanong information kung sa naturang pag-atake ng Amerika ay meron bang nasawi o sugatan na mga Iranian civilian. Sana naman ay wala. At ang bagay na yan mga kaibigan ay isa sa ating mga tututukan. Huwag kayong aalis dahil hindi natin bibitawan ang usaping ito. Maging ang balita tungkol sa pagtatago ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei sa isang bunker na nasa Tehran. Yan ay ating tututukan. Kaya kung nais mong maging updated at kung bago ka lang sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At by the way mga kaibigan, kumusta nga po pala ang ating mga OFWs na nasa Israel? Balita ko mga kaibigan, kakapasok lang ng balita. Ilang oras matapos ang pag-atake ng Amerika sa Iran, nagsagawa ng pag-atake ang Iran papasok sa Israel. Ano kaya ang nangyari? Sana po mga kaibigan ay ligtas ang ating mga kababayang Pilipino. Hindi lang Pilipino, kundi lahat ng mga workers na nasa Israel o lahat ng mga Hudyo. Sana ay walang nadamay. Pwede po bang mag-comment ang ating mga kababayang Pilipino na nasa Israel? Kumusta po kayo?
Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!